Mas gumanda na siya at mas bumagay talaga sa ating design. Wow! Yung pala siya oh. Tinibag na naman. Ito yung sinabi ko sa inyo guys na pinagpipilian namin. Yan, malinis na ang ating swimming pool by Foreman. Hi guys, good morning. So and finally andito na tayo sa aming dream house para magbigay ng quick update dito sa ating pinapagawang bahay. So actually today guys is Monday, August 24. So 10:36 AM na. So hindi na ako masyadong maagang pumupunta dito dahil nga I think nag-adjust sila ng oras nila sa kanilang pag-work. Since maganggang alas 6 ata sila dito magtatrabaho simula today. And hopefully magtuloy-tuloy ang araw and wag nang umulan and sana lumihis talaga yung habagat na namumuo dahil mapapalitan na finally yung ating bubong dito sa ating dream house. So yun na yung pinaka-final guys. Hinihintay na lang namin yung bagong profile na ikakabit nila dito sa aming bahay kasi nga yun talaga ang possible na pwedeng gawin para at least malesen na yung worry natin na nag-i-stock talaga yung tubig kasi kahit sabihin mong umaraw man or mas marami ang araw dito sa Pilipinas, still pagka ang ulan ay biglang bumulusok at lumakas talaga, sira-sira talaga ang mangyayari sa loob ng bahay. So isa din guys sa inaano namin, iniiwasan namin yung inside gutter. So as per Sir Paul, sabi niya mas okay na walang inside gutter sana para at least in the long run hindi siya tuunan or pagmulan ng ulan, 'di ba? Kasi nga syempre hindi din natin alam yung mismong ano ng ulan kung gaano siya kalakas. So tingnan natin kung paano ang gagawin nilang panibago kasi as per them, ayun sila umaakyat ngayon para i-check ang ating bubong. So ayun sila guys, naakyat sila sa aming bubong para i-check kung ano bang possibilities na gagawin. So hopefully mabigyan kami ng pinaka-accurate na profile na ibabalik or ikakabit nila dyan. Kasi guys baka sabihin na naman sa amin na normal lang daw yung ganong mga eksena. So anyway guys, tara na at magbigay ng quick update dito sa ating pinapagawang dream house. Let's go! Haring araw, please ganyan ka sana buong week para mapalitan agad to. So yun guys, kung napapansin nyo dito sa ating exterior na facade, finally napinturahan na nila yung ating I-beam ng kulay black. So mas gumanda na siya at mas bumagay talaga sa ating design, 'di ba? Nagko-complement siya from the other color. So dito pala guys, sa area na to, itong dalawang to, meron pa yung bakal na pag So hindi pa nila na i-deliver ata or na gagawa. Pero merong design niya na ganyan dyan. So hindi lang siya kumbaga plain yung magiging design dito sa part na tong dalawa. So may design pa yan guys. Kaya kalma lang. Kasi ang dami nagsasabi guys dito na parang kitang-kita kami masyado sa loob. Pero talagang dinesign namin na bronze lang talaga yung kulay niya. Kasi nga ayaw namin yung super dark. Kasi 'di ba guys, meron ding ibang profile na yung parang one-way ba yung tawag doon? Yung parang pwede mong pwede mong maaninag sa labas, yung nasa pwede mong maaninag yung nasa loob. Ano daw? Pwede mong maaninag from inside yung nasa labas. Pero from outside, hindi kanya makikita. So, ganun yung tamang term na yun. So, hindi namin siya pinaganon guys dahil nga baka super dark yung mangyayari and gusto nga namin ma-achieve is yung mga natural light dito and males din yung paggamit ng mga ilaw. Kaya, medyo pinalakihan namin yung mga windows and at the same time, meron kaming open below na ceiling dun sa hagdanan para at least yun yung magsiserve na natural light. Pero soon guys, itong mga glass na nakikita nyo yan, siguro ipapatint namin sila. Ipapatint na lang namin para lang at least malesen yung pagpasok ng mga init sa loob from the outside. So I think nandito na rin yung aming magtutuloy ng aming landscaping. So mukhang itutuloy na nila ang paghahalaman dito sa ating facade. So dito naman sa may ating carport, kasi may nagsasabi parang wala daw carport. Ito po ang aming carport guys. So gumanda na siya. Pero yung ceiling, wag niyo na lang pansinin guys. Kasi it is what it is.
Hindi ko alam kung anong treatment ang gagawin nila dyan. Pero at least yan, na-blockan na nila. And maganda talaga yung pagkaka-textured ng mismong wall namin. So, patching-patching na lang sila dyan, guys. Para at least umayos. Diba? Guys, dito sa ating common toilet and bath, finally, naiangat na ang ating shower. So, pwede na dyan yung mga 6-footer, 10-footer. So, ayan, naiangat na nila. Ito ay from Kanzen Home. Itong ating ating shower. So, hindi talaga siya, guys, talaga na iaangat to. Kasi nakapix talaga yung mismong niya. Ganito. So, ayan, okay na siya. Naiangat na, finally, after 10 years. So ayan guys, welcome back sa ating house update. So ayan, ngayon nandito na ako sa may site para magbigay sa inyo ng quick update. So pagpasensyahan nyo na kahapon guys ay hindi kami nakapagbigay sa inyo ng update or nakapag-upload at the same time kasi medyo na busy kami and inatenan din kaming conference. So ayan, finally dumating na ang haring araw dito and 2 consecutive days na umaaraw pero buyag. Sana hindi natin siya biso, anong tawag doon? Sana tuloy-tuloy ang araw kasi yan na lang ang hinihintay nila guys para at least mapalitan na finally yung ating bubong sa taas. So hindi kasi sila makapagpalit dahil very crucial yung mismong roofing. Especially pagka nag-uulan-ulan tapos in the making sila ng pagpapalit baka masira lang o mabulilyaso yung pagpapalit nila ng roofing. So anyway guys, without further ado, alam ko excited na rin kayo sa mga makikita nyong update today dahil kahapon I think 2 days hindi kami nakapunta dito kasi yung mga previous vlogs namin ay matagal din namin siyang na-capture. So anyway, tara na at tignan natin kung ano yung mga update na maibibigay natin dito sa ating dream house. Let's go. So yun guys, right now ay inilabas muna nila yung mga halaman natin. Kasi nga, final touch na nila yung mga painting natin dun sa labas. So, stencil, buhay pa rin naman ang ating mga halaman dito. And hopefully tumagal kayo guys sa aming bakuran dahil hindi namin alam kung anong gagawin pag kayo ay nagsimatayan. So far okay naman siya. Nilabas lang nila dito kasi nga may fina-finalize sila sa loob. And syempre ang ating variegated African talisay na sobrang taas na. So actually napapansin ko tumataas talaga siya, no? And then parang taglagas na yung ibang mga part. Yan din yung napansin ko sa kanya na naglalagas din talaga siya. So dito naman guys ay napansin ko din may lumalabas na tubig. And I think gumamit na sila ng pumping para ma-clear up na yung ating swimming pool. So ayan na, finally nililinis na nila ang ating pool para hindi na tayo ma-stress sa dumi sa loob. Yan dapat. Ayan. Diba? Matagal na dapat ginawa to para at least hindi tayo hindi nakikita sa vlog na pangit yung ating pool area. So, ayan. Diba? Bus na atin. Ayan. So, kung napapansin nyo, yan pa rin. Yan pa rin. Wala pa rin siyang pinagbago. So, lumalabas lang yung yung totoong kulay niya. And dito hindi ko alam kung ano pang ginagawa nila dito sa area na to. Pero finally, dito sa ating wall ng ating kisame ay pinipinturahan na nila. Ayan oo. So, napinturahan na siya finally after 10 years. 10 years? Diba? Ayan ang ating kisame dito sa carport. So nawala na yung mga bakas at chismis. Wala na kayang tulo yan? Wala na, no? Sana nga wala na. Kahapon daw ay nag-test na sila sa kisame and wala naman daw tulo. Anong ginawa niyo kuya? Binuhusan ng tubig? Kasi kahapon umulan. Umulan. Umulan ng malakas. Tinignan na wala. Okay. Oo, kasi guys, na-concealed na nila yung mga sidings ng bahay and napansin na namin na anong tawag dito? Na para bang kinat ulit ang ating laundry area. Ito sa ating service area. So napansin ko ay kinat nila yung itong ating canopy dito.
Kasi daw ay kailangan naka-setback siya ng 1 meter from the fence. So, kinat nila. Siguro nung sinukat nila ay hindi siya sakto. Kasi before hanggang dito yan eh. So, ayan. At least, susunod tayo sa kung ano ang sinabi ng developer para at least hindi yung forfeit yung ating construction bond. At least, nagawan ng paraan. Lumiit nga lang siya pero okay na rin at least sumunod tayo dun sa mismong 1 meter na nila na setback from the fence. So siguro itong ilaw ay ipapalipat na lang namin dito para at least hindi siya masyadong awkward na nasa loob. Kagaya dito sa may loob or dito sa ating laundry area. So ipapalipat na lang namin siguro itong ating ilaw. Kung titignan nyo sa side na ito guys ay talaga malaki yung natapyas. Pero okay na rin yan. At least kahit papaano. Ang gusto lang naman natin, ang main goal natin is magkaroon siya ng canopy dito while at the same time habang naglo-laundry tayo ay meron tayong masisilungan. And sunod pa rin kung ano yung natin ng developer dito. Kasi di ba baka ma-forfeit ang ating bonds. And dito naman guys sa may likod ay nagdamyo na naman sila dito. Naglagay ulit sila ng matutungtungan. Kasi nga napansin namin guys dito sa likod ay medyo alon-alon talaga yung ating mga pintura sa likod. So kaya pinapaayos namin. And ayan, nakapagpatayo na sila ng ating dito, halaman. So kung napansin nyo, pinatanggal namin dito yung bamboo. Kasi nga magtatayo pa sila ng ganitong mga scaffolding nila. So baka pag nilagay natin yan ay masira ang ating mga halaman. So, yan. Sana maayos din hopefully itong ating wall dito. Kasi guys, kitang-kita siya. Pag pag dumadaan kami sa may likod guys is nakikita namin yung mga alon-alon. So, ayan, at least ina-attend nila yung ating mga concern para at least maayos lahat-lahat ng bawat area and bawat kanto ng bahay. Yan, dito naman sa ating adobe blocks, ongoing na yung kanilang paglalagay ng grout. Kasi guys, napansin nyo din dito na parang pangit siya pag walang grout. Pero parang akin para at least pag lumabas yung natural stone is okay siya kahit walang grout, no? Para yung mga line-line niya. Pero kasi yung sabi nila, lalagyan daw ng grout para mas okay at lumabas. Especially pag na-emulsion na. Pero kasi itong part na to ay na-emulsion na nila. So siguro ang mangyari, grout, kinis, at saka emulsion ulit. So, diba? Ayan. Kaso may mga halaman na tayo dito. Paano na mag-grout yung pinakailalim na yan, diba? Hopefully matapos na to. Kasi ang ganda ng araw ngayon guys eh. Para at least hindi na sila magpabalik-balik kung ano man yung mga dapat pang gawin. So sana magtuloy-tuloy talaga ang ulan, ang araw para at least hindi na sila mahirapan, especially sa mga mobilization at kung ano-ano pang mga ganap dito sa bahay. Ayan, so dito sa ating hagdanan ay binakbak ulit nila yung handrail and glass kasi pinapakinis ulit nila. Siguro napansin nila merong mga patches, yung mga flooring ng hagdanan or yung planks natin kaya ni-remove ulit nila and ni-repaint ulit nila. So ayun, kung mapapansin nyo, iba na ulit ang kulay niya, pinatchingan kasi nga napapansin namin parang siya, parang may guhit-guhit na. So sana final na to, final na baklas at final na gawa, diba? Para at least hindi na magpaulit-ulit. At least gumanda yung hagdanan natin kahit papaano onte. Hindi pa naman final yan. Pipaintingan pa nila yan. I think surface preparation pa lang yan. And sabi ko ay takpan na nila. Just in case na ibabalik yung pintura para at least hindi na sila paulit-ulit na gagawa dito sa ating hagdanan. Kasi nakailang pagsubok ng panahon na yan. Ilang revision na ang nagawa. Kaya hopefully maayos at gumanda na siya, 'di ba? And ma-achieve yung gusto nating ma-achieve dito sa ating hagdanan. And dito sa pool area, ayun. Wow! Yung pala siya, oh. So, dinidrain na dito ang ating pool. Tignan nyo kung gaano ka dumi ang ating pool, oh. So, pinump nila kanina yan kasi nga
bumabaho na yung amoy dito. Kaya we decided na ipapump siya para at least matanggal yung mga tubig na naganap dyan. Diba? So ayan, dito sa ating isang toilet, ayan, so nilagyan na nila finally ng sokalo. Ewan ko kung tama ba yung pagkakaano ko, sokalo ata ang tawag dito guys. So ito yung trending na ating shower enclosure. So yan na lang ang pinagawa namin para at least kahit papaano ay maiwasan na natin yung mga chismis na magaganap dyan. So finally nalagyan na siya and hopefully yung tubig ay pababa talaga dun para hindi na siya magka-problema. And dito sa isang part na to ay pinapalit namin yung tiles kasi ngayon termination ng mismong tiles ay iba siya. So kumbaga parang pinaangat siya onte. Diba? Kaya tinanggal muna ang ating mga toilet sink. So hindi pa sila masyadong makagawa dito sa may taas kasi nga hinihintay pa nila palitan yung yung mismong roofing natin kasi yun na lang ang pinaka main concerning talaga natin dito guys, ang ating roofing. And pinaka final na talaga na dito na talaga yung aming headboard. Hindi na dun sa kabila. Kasi nga naman, pagka doon ay talagang pantay na pantay siya sa aming pintuan. So dito na ang final headboard and then baka may TV kaming ilalagay dito sa may harap na part. So ayan, excited na rin kami actually guys talaga sa aming magiging interior design dito. Dahil so far sila na lang talaga ang waiting na lang sila sa GenCon na matapos itong area by area para at least hopefully by September makapag-start na sila ng kanilang pag-i-interior designing. So ayan, unting-unti na lang, as in unti na lang talaga to guys, ay mapapagod na kami kaka-update. Hindi, joke lang. Unting-unti na lang, we're still hoping and praying na sana magtuloy-tuloy na. Kasi by next week din, papasok na yung mga suppliers namin. Like sa mga ibang area, magka-curtain, ipapacheck na namin kung ano yung mga sukat nila. And then, yung ibang mga gamit ay dadating na rin. Like especially yung mga nasa kitchen namin dahil ready na siya for pick up sa SM Appliances. So, install na lang siya kasi yun na lang din hinahantay ng ating mga kitchen cabinet para at least malapat na nila yung magiging countertop na atin. So, ayan. Let's go naman sa ibang part and magbigay ng update guys sa ibang area. Yan. So, baka sabihin nyo sa makakapanood, tinibag na naman. Hindi, ayan. Inayos lang kasi nila guys yung bawat steps ng planks kasi nga, syempre nadaan-daanan, may mga gas-gas na, may mga marks na ng mga bato-bato. So, binaklas muna ulit nila and then, hindi ko alam kung anong tawag dito guys. Comment down below nga sa process na ginagawa nila. Yung pinahid nila na parang kulay dilaw. Hindi kasi ako familiar dyan eh. Ano bang tawag dyan guys? So, comment down below para malaman natin kung ano yung process na ginagawa nila dito sa part na to. Yan, baka kasi sabihin nyo guys tinanggal ulit eh. So, yan, at least inaayos nila, makinis. And then after nito ay papabalutan natin siya ng dyaryo para hindi na sila paulit-ulit sa gawa. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na yung parang natural stone ay naayos na nila. Nalagyan na nila ng ganito. Anong tawag mo dyan guys? Yung parang grout. So kulang na lang nito guys ay yung emulsion na ipapahid nila. So mas maganda nga siya actually para at least lumitaw yung pagka-natural stone niya and ma-concealed yung mga baku-bakong area. Kasi nga 'di ba, minsan merong hindi siya pantay na ganyan. So para at least ma-concealed yung mismong bato. So excited na kami dyan maglagay ng altar kasi simple lang naman yung altar namin guys pero maganda siya. Kasi isa din yun sa bibigyan namin ng priority, yung magiging altar namin sa bahay. Kasi pag akyat, bago pumasok ng aming bedroom ay yan talaga yung bubungad, yung mismong altar namin. And maganda yung design dyan guys kasi nga yung ilaw sa aming cube ay nagre-reflect din. So baka padagdagan namin siguro ng ilaw, parang wall na ilaw, wall lamp ba tawag doon?
para at least magkaroon ng mga medyo accent kasi sa part na yun is medyo madilim siya. Tignan natin, siguro sa interior design na namin siya ipapadagdag para at least hindi siya makapag-add ng time pa para sa kanila. And right now, ongoing na yung pagpipintura sa ating main gate, doon sa ating carport. So, ibablock na nila yon finally since umaraw na nga siya ng dire-diretso. Sana tuloy-tuloy na ang pag-ulan para at least hindi na sila mga pending-pending sa mga gagawin. Thumbnail muna. Ayun. So, let's go naman sa ibang part para magbigay ng update. Mostly pala sa ating mga CR ay binakbak nila yung mga tiles kasi nga gusto na nilang iklebe talaga from the top. I mean, from the top nila talaga gagawin yung mga tiles ng flooring. Kasi nga kung yung part lang na gusto naming ipaklebe, yung gagawin nila is magiging awkward talaga. So might as well change lahat ng flooring tiles para at least pantay-pantay siya and hindi lang yung parang pinilit na ikiklebe lang. 'Di ba? Kasi nga pangit nga. So just like dun sa aming BR, so nilagyan na lang talaga ng sokalo. Kasi parang yun na talaga yung pinaka-last na resort na gagawin. Imbis na palitan yung buong MBR na tile. So, okay naman sa amin siguro yung may sokolo na yun para at least iwasan na yung pagtitibag ng mga tiles lahat and maano natin yung kinomit nila or yung pinramis nila na month na ito turn over. So, wala pa rin actually na malinaw na dates kung kailan pero we're still hoping na matatapos na. Wag na lang tayo magbigay guys ng mga dates or months kung kailan, basta matapos nila ng maayos talaga. Kasi kahit naman yung mga workers dito, lahat sila, ang main goal talaga is maayos and maganda ma-turn over sa amin yung bahay. So, kahit pa paano na-appreciate din namin yung mga workers naman nila kasi as much as they wanted na i-exert yung effort talaga na mapaganda ang bawat corner or bawat detalye dito sa bahay ay ginagawa naman talaga nila. So, sana maging consistent. Yun lang naman ang inaano namin. Sana maging consistent sila sa lahat ng mga pagkakataon para at least maging smooth lang. 'Di ba? Maging smooth lang kasi maayos naman namin silang kinausap initially. I mean from the start, from the planning. So, I hope ma-deliver kung ano yung dapat ma-deliver dito para sa aming dream house. So, yun lang basically ang ating update dito sa ating bahay and hoping next week mas marami nang magaganap, mangyayari kasi dadating na yung ibang mga materyales na mga ini-expect namin dumating. Ito pala guys yung mga countertop. So ito yung sinabi ko sa inyo guys na pinagpipilian namin. So ito yung isa. Yan siya. Anong pangalan nito? Walang pangalan oh. Ito yung isa. And then ito. Number 1, quartz to guys. Ang pangalan niya ay Belly White. Ito naman ay, ano to? 9mm ba to? Or ito. Kasi ito guys, nung chinek namin guys, yung mismong slab niya, medyo pangit yung pattern niya eh. So, torn between itong tatlo na lang kami na pagpipilian. So, itong tatlo. Ano maganda? Number 1, number 2, number 3. Comment down below guys, tulungan nyo kami mag-decide kasi ito ay ilalagay sa countertop namin dito sa formal kitchen and then doon sa ating auxiliary kitchen and then at the same time sa mga bawat T&B ng ating dream house. Maganda sana to guys kaso yung pattern nga lang ng pagka-gold niya medyo off lang. So ito ang napupusuan namin, ito. So tulungan nyo ulit kami sa pagpili guys. So basically guys, yung mga napili naman namin ay yung isa sintered stone and then yung dalawa ay quartz. Both of them maganda rin naman daw. Pero ang mas upgraded ata yung sintered stone eh. So comment down below guys, tulungan nyo kami kung number 1, number 2, number 3 yung pipiliin namin para sa aming countertop dito sa aming mga kitchen and T&B. By the way guys, ipapakita din pala natin yung binili nating ilaw, ayan, sa next LED. Yung sinabi ko nga sa inyo guys, napapalitan natin yung mga ilaw dito sa may labas kasi nga mas okay siya into warm white yung gagawin natin. So ito yung binili namin from next LED. So medyo magkaiba kasi sila ng tsaka nagustuhan namin, ewan ko na sales stock kami or mas okay siya.
compare sa existing na nakakabit sa amin. So ito kasi yung nakakabit sa amin guys. Ganyan. So parang sa Shopee lang ata ito nabibili. Ganito siya. And then ito yung nabili namin guys sa my Nextled. Tricolor to pero nagpapa kasi ako ng warm white lang dahil nga yung issue nga namin sa tricolor is minsan, kayo rin ba guys, yung tricolor nyo, minsan pagka binubuksan nyo siya, yung iba white, yung iba warm white, kumbaga parang hindi magkakapares yung kulay niya, sabay-sabay naman yung switch nila. So, isa yun sa mga iniiwasan din namin, kaya mas gusto namin yung isang kulay na lang, warm white, para at least uniform silang lahat. So, ito yun. So, ito ipapacheck natin, kasi ito yung nabili namin sa Nextled. May parang ganito daw siya. So sabi ni kuya na nagtitinda nun, pagka daw nagkaroon ng parang fluctuation sa kuryente, hindi agad-agad masisira yung ating ilaw na to. Kundi ito lang yung mga papalitan. So tignan natin, mukhang maganda naman to. Tricolor nga lang siya. For sample lang. Kasi inaano ko yung size niya eh. Ayan o. Although same size sila sa outer, ayan o, magkasinlaki sila. Pero yung mismong bukana niya, yung bunganga nito, magkaiba oh. Tignan natin kung hindi ba ito magkakakos ng mas tatagal na gawa or kaya naman, sa swak naman siya. Kasi baka onting cut lang ang gagawin. Pero ito siguro last part na nagagawin. Para at least hindi tayo makaabala. Kasi ito nga ay ang ating request na lang, 'di ba? So tayo na magpo-provide ng mga ganitong ilaw. So iwan muna natin dito. Yan. Yan, malinis na ang ating swimming pool by Foreman. Diba? Yun oh, ganda oh. Bumalik ang ganda at kinis ng ating pool nung nilinis na nila. So, bababara na lang yan siguro ng muriatic acid at saka kung ano-ano para mas luminis at kuminis, 'di ba? 'Di ba ganoon? Masaya ang workplace pagka maaraw. Pagka maulan nga lang medyo nakakaburyo kasi nga hindi makagalaw lahat ng ng mga workers kasi nga hindi nila alam kung anong gagawin pag naulan-ulan. And hindi sila makakakilos talaga. Kumbaga yung ulan ay nakakadagdag sa sa productivity ng isang tao. Even kami rin naman. I mean, tayong lahat, 'di ba? Pagka medyo maganda yung panahon ay nakakatamad din talaga. So anyway, dito naman sa labas, guys. Ayan, so nasimulan na nila dito, guys, pinturahan sa ating labas na area. So rough lang talaga yung mismo magiging finish ng ating wall. So ayun. Palibot na sila eh. Kasi nung nakita ko guys ay nasa loob na sila nagpapatch ng ating pintura. So dito naman sa ating carport, sa naghahanap po ng carport, ito po ang aming carport talaga. So almost finished na rin sila dito sa ating mga pintura sa taas. Unti na lang, unting kimbot na lang talaga yan ay matatapos na tong ating carport. Kaya naman guys, comment down below kasi bala ko din papalitan niya ng warm white. So yun yung pag-agreehan namin ni Mo, iwa-warm white lahat ng labas para hindi siya pachi-pachi or magkakaiba talaga. So go for warm white lahat para at least mas maganda at saka elegant yung magiging itsura. So yun guys, so far yun lang ang ating latest update and quick update sa ating pinapagabang dream house. And ayun, finally unti-unti na siyang natatapos kahit paulit-ulit guys kami na nagvi-video. Still maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa aming daily vlog. And nasabihan kami na next week ay magre-resume na din yung mga gumagawa ng modular. Kasi nga itong mga nagdaang ulan-ulan ay hindi talaga naging possible siya i-install or ilagay. Dahil nga yung factory daw or planta daw ng kinukuhanan nila ng mismong yung board sa ating kitchen cabinet ay nabaha. So, ngayon nag-subside naman na daw and for installation na lang next week. Hopefully talaga ma-install na next week para at least less yung yung iisipin na. And at the same time, we are still finalizing yung sa countertop na gagamitin kasi nga nagtutorn kami between sintered stone and at the same time yung quartz kung anong gagamitin. So comment down below nga guys kung ano yung mas okay gamitin
and at the same time yung mas matibay talaga, kasi yun yung inaano namin na hindi lang siya for aesthetic purposes, yung matibay din, and at the same time since medyo may mga hard cooking na mangyayari doon, yung hindi siya nag-aano ng mga stain. So comment down below guys, sintered stone versus quartz, ano bang possible na po pwede naming magamit dyan. So hopefully by this week ma-finalize na din namin kung anong gagamitin, kasi hinihintay na lang din kami kung anong gagamitin doon, pero hopefully ma-visit din namin yung warehouse nila para makita namin yung mismong actual na slab, kasi iba din yung itsura niya, just in case na yung mga maliliit na swatches na pinrovide sa atin doon, baka kasi iba yung pattern ng design. So sabi ko, if in case pwede naming ma-visit yung mismong warehouse para makita yung mismong actual ng slab ng countertop namin. Yun. And then yung ating glasses naman next week din magre-resume. Hopefully talaga makapag-resume na, kasi sobrang napepending na yung namin guys, yung interior designing. Naka-standby naman na sila sa mga susunod na ganap. Yun nga lang, hindi lang talaga namin sila mapa-push through agad dahil baka magka-conflict between the GenCon and the interior designer na gumagawa. So, iniiwasan namin yung ganun. Kami guys, kating-kati na pasimulain sila yung interior para at least may maipakita kaming bago sa inyo, yung fresh ba na look ng magiging interior natin. Pero, ayan, everything happens for a reason. So, hintayin na lang natin yung right timing siguro. And since hindi naman kami nagmamadali na lumipat din talaga, since ghost month pa rin naman. So, tignan natin kung anong mga magaganap next week, and hopefully maging okay ang panahon. Yun lang naman ang pinagdadasal namin, maging okay ang weather dito sa ating area. So, ayan, again, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aming daily vlog. Sobrang na-appreciate namin yung every comment nyo. And minsan, alam nyo, napapaisip na nga lang kami na kahit pa paano may mga nanonood pa rin sa amin, kahit pa ulit-ulit yung pagpa-vlog namin sa bahay, still nandiyan pa rin kayo para suportahan kami. And hindi rin naman namin to magagawa kundi dahil sa inyo na nanonood po sa amin. So ayun guys, thank you so much for watching, and good night everyone.